Alam mo, nakakaloka no isipin kasi akala mo kapag nasa middle class ka na dahil nakatawid ka na from below poverty line at nagsisikap ka para makatawid ng middle class status, akala mo napakadali, akala mo gumagaan ang buhay. Obviously, yes, gumagaan ang buhay, you can afford what you want because you work your fucking ass para to have what you deserve. Pero alam mo kung bakit? Kasi when I was actually in a below poverty line, mahirap talaga siya, struggling siya. Be more like, alam mo, parang pinagkait talaga sa akin ng mundo. Pero pag nasa middle class ka, ma-realize mo na mas malaki pala ang burden, mas nakakapagod kasi you're actually taking care of those people who are living in the below poverty line, especially when it comes to taxation and benefits. Siguro sa aming middle class, we work harder than the below poverty line. Alam mo kung bakit? We paid more taxes but the benefits is becoming more na nakakinabang ang mga nasa below poverty line. Especially, unang-una, sa tax namin ngayon, napakataas na kaya namin magpasahod ng katulong. Wala kaming nakukuha dyan. In fairness ha, when it comes to contribution sa PhilHealth, mas mataas ang kaltas sa amin, pero never kaming mag-attempt pumila sa mga free hospitalization dahil nakakahiya and parang hindi siya akma dahil nga can afford kaming bumili ng sarili naming insurance. Alam mo kung tutuusin, lalo na when it comes to housing, lang yung mga below poverty line, meron silang libreng housing, pero kami hirap na hirap kaming mag-loan para makakuha ng sarili naming bahay. To tell you honestly, lalo na kapag pumunta ka sa Bohol or sa probinsya, tapos meron kang palayan at gusto mong magbayad ng mga tauhan para tumulong sa sa palayan o magapas sa sa damuhan, wala ka nang mahahanap because these people below the poverty line are actually comfortable of receiving every weekend ng mga ayuda like assistance to individual in crisis solutions ng DSWD, meron pang AKAP, meron pang tupad. Like for example, ito yung mga bagay na pinaghirapan ng mga nasa middle class na wala kaming iwas dyan, unlike dun sa mga tao ahead of us, ng mga nasa elite na social status. They can manipulate their taxation. They can just easily create their own charity institution to avoid and put their wealth there sa kanilang mga non-profit organization na kinikreate, or they can create or a church, or they can even like create a non-profit organization at ilalagay nila yung kanilang mga wealth doon to avoid taxation. Pero tayong mga nasa middle class na araw-araw tayong nagpupuyat, pinapapapilan pa tayo minsan kapag na-late at nakipag sa palaran para lang gumaan yung buhay natin. In fact, marami tayong mga naaahon at marami tayong natutulong ng mga nasa below poverty line. Hindi lang natin alam, pero sila yung mas nakikinabang sa mga tax natin and they become more enable. Yung mga kung ano-anong mga binibigay natin sa kanila na mga benefits, they become more complacent. Alam mo kung bakit? Mas okay pang taasan yung value added tax kasi pantay-pantay lahat kumakain. Pero yung mga income tax na mas kung sino yung malaki kumita, mataas yung tax, pero sino yung mga kumukuyakoy sa bahay, hindi sila nagbabayad ng income tax. Dahil wala naman silang income wala naman silang inaasahang sahod na subject for taxation, pero ang inaasahan nila yung mga ayuda na tayo, minsan nagugutom tayo nung pandemic, hindi tayo entitled dahil meron doon tayong trabaho at that time. Diba? Pero sila nakaka-afford pa ng droga at rebound. Pero tayo, tinan mo, nakulubot na sa katrabaho. May papel pa yan kapag na-late.